Okay mga ka-JP, delikado po itong si Cayetano. Dito po sa kontrobersyal na bilyon-bilyong piso po na korupsyon po noong 2019 sa Asia's SEA Games na isiniwalat po ngayong 2026 at iimbestigahan po ng ating mga NBI. Patay ka dito, Cayetano. Okay, isa sa pinakamalaking usapin bumalot sa kasaysayan ng Philippine sports ay ang kontrobersya sa 2019 South Asian Games na ginanap po dito mismo sa Pilipinas. Hindi po maikakaila na naging matagumpay ang ating mga atleta. Nangunguna ang Team Philippines sa medal tally at nagbigay sila ng karangalan sa ating pong bansa. Ngunit kasabay po ng tagumpay na iyon ay ang mga tanong na hanggang ngayon ay patuloy po na inuusisa ng publiko. Ang ingay mo kasi Cayetano saka obviously na one-sided ka. Kaya yung sinasabi mo kung bakit parang nataon or tinataon dyan sa trial, yung tawag dito, pag-imbestiga sa kaso na yan, wala kaming pakialam. Dapat ka lang mawala dyan. Okay? Paano po nagastos ang bilyon-bilyong pisong inilaan para sa SEA Games? Okay. Bakit nagkaroon ng samput-saring kontrobersya bago pa man magsimula ang palaro? At bakit hanggang ngayon ay may mga panawagang panagutin ang mga responsable kung mapapatunayang may nangyaring irregularidad? Okay, noong 2019 po, humigit kumulang 6 na bilyong piso ang inilaan para sa pag-host ng Pilipinas ng SEA Games. Grabe, napakalaking pera po yan. Gayunman, bago pa man ang opening ceremony, sunod-sunod ang lumabas na reklamo. Katulad nga po nung kaldero na yan. May mga delegasyong nagsabing natanggalan sila sa airport or natagalan po sila sa airport. May mga atletang napunta sa maling hotel, may mga kwartong hindi pa handa, may mga issue sa transportasyon at koordinasyon. Dahil dito guys, marami ang nagtanong kung bilyon ang pondo, bakit nagkaroon ng ganitong klaseng problema? Isa sa pinakamainit na usapin noon ay ang tinaguriang alam niyo na po yung kaldero, yung golden cauldron. Pero hindi po gold yan stainless lang yan. O ang malaking kaldero na naging simbolo ng SEA Games. O Cayetano, kaldero, humanda ka. Marami ang nagsabing napakalaki ng inilaan para rito. Obvious naman guys. Doon lang po sa straight na stainless, tapos may kaldero sa ibabaw. Yung nilalagyan po ng apoy kapag mag-uumpisa na po yung palaro. Grabe po yung budget dyan. At hawak po yan itong si Cayetano. Grabe no. Ngunit iginiit naman ng mga organizer na ang disenyo at konstruksyon nito ay may sapat na paliwanag at kalaunan ay sinabi rin ni Alan Peter Cayetano na pribadong sektor ang nagpondo rito at hindi ang gobyerno. Yari ka dyan, Cayetano. Isa yan sa sisilipin ng NBI. NBI pa kasi yung kanalaban mo apaka-ano mo kasi. Obviously na one-sided ka siguro, kaya nga dapat tanggalin ka na talaga dyan. Lumabas din po ang iba't ibang aligasyon tungkol sa paggastos, procurement at paggamit ng pondo. Dahil dito, nanawagan ng ilang senador at mambabatas na magkaroon ng masusing investigasyon upang malaman kung tama po ba ang paggamit ng pera ng taong bayan. Patay ka talaga rito, Cayetano. Ayan.
Alam naman po natin guys na kapag ang otoridad katulad po ng ombudsman, NBI, or sa private sector, si former Senator Trillanes, ay meron po talagang nangyayari or may napapanagot po talaga. Di ba? Okay, maging ang office po ng ombudsman, yari ka rito, ay bumuo noon ng fact-finding panel upang siyasatin ang mga ulat na umano'y irregularidad. Mahalagang tandaan na ang fact-finding investigation ay hindi nangangahulugang may napatunayang kasalanan. Layunin nito nga alamin kung may sapat na batayan para sa karagdagang aksyon. Okay? Sa kabilang panig po, mariing itinanggi ng PhishGOC or PHISGOC at ng mga organizer ang mga paratang. Iginiit nila lahat ng gastusin ay dumaan po sa tamang proseso at sumunod sa mga alituntunin ng Commission on Audit. Handa rin umano silang humarap sa anumang investigasyon. Sige nga, tingnan nga natin. Ang daming irregularities itong nangyari dito sa 2019 Asia SEA Games. Lumipas po ang mga taon, ngunit hindi tuluyang nawala ang usapin. Eto na. Ngayon pong 2026, muling naging laman ng balita ang umano'y mga irregularidad sa ilang proyektong may kaugnayan sa 2019 SEA Games. Kabilang po ang mga ulat na sinisilip ng NBI ang mga aligasyon tungkol sa mga pondo na hindi umano na liquidate ng maayos. Lagot! Ang mga ito ay bahagi pa lamang po ng mga inulat na investigasyon at hindi pa po patunay na pananagutang kriminal. Pero, let's see. Tignan po natin. Kasi hindi naman po sasalita yung ating otoridad kung wala pong basis na investigahan po yung naturang aligasyon dyan sa 2019 SEA Games. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung sino ang ating kakampihan, which is tama naman po. Ang nangurakot at nagnanakaw, man po, both sides, dapat po yung panagutin. Pero sa ngayon, dapat ikaw muna, ay talo kasi kitang-kita yung pagka one-sided mo dyan sa impeachment. Ang tunay na tanong ay sapat ba ang transparency sa paggamit ng bayan, which is correct. Karapatan po ng bawat Pilipino na malaman kung paano ginastos ang bawat pisong mula sa buwis dyan sa usapin na 2019 Asia SEA Games na yan. Kung walang nangyaring katiwalaan, makabubuting mailabas ang lahat ng dokumento upang mawala ang pagdududa ng taong bayan. Tama! Kung mayroon namang mapapatunayang paglabag sa batas, Cayetano, nararapat lamang na managot ang sino mang responsable anuman ang kanilang posisyon o impluensya. Patay ka, Alan! Ang tagumpay ng ating mga atleta hindi dapat matabunan ng mga aligasyon ng korupsyon. Ang kanilang pawis at sakripisyo ay nararapat na samahan ng isang sistemang tapat, malinaw at may pananagutan. Correct? Sa isang demokratikong bansa, hindi dapat katakutan ang investigasyon. Ito ay bahagi ng pananatili ng tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Tama naman po. Hanggang hindi ganap na nanililawan or nalilinawan ang lahat ng issue, mananatiling buhay ang tanong ng publiko. Tama naman po. Kasi, unang-una, para po sa akin, kasi sabi po nitong si Alan Peter Cayetano ay parang itinataon daw po itong investigasyon na ito dyan sa trial. Well, para sa akin, kung meron kasi nakita ang otoridad
na basis para mag-imbestiga sa isang bagay, well, wala po yan sa okasyon. At saka, kitang-kita ng taong bayan yung pagka-overacting mo, yung reaction mo about dyan sa investigasyon ng NBI patungkol dyan sa Asia SEA Games anomalies. Tsaka kung ganun man yung talagang ginagawa ng otoridad, kung itinataon man yan dyan sa trial ni Sara, pakialam. Bakit? Mas gusto ko na yon para mawala ka dyan sa trial, hinayupak kang Cayetano ka. Kasi kitang-kita naman po natin ang pagka one-sided nitong inutil na bakla na ito, itong magkapatid na Cayetano na ito, itong si Robin Padilla, isa pa to eh. Sobra po ang katangahan at kabobohan nitong pasensya na pero ako guys, kung tatanungin niyo ako, in my own opinion, kung itong ginagawa ng mga NBI sa pag-imbestiga dyan ay tinataon talaga dito sa trial na impeachment trial ni Sara Duterte. Okay lang. Mawala lang po yung mga asungot dyan. Kasi wala rin pong mangyayari dyan sa impeachment trial kung nandyan po yung mga one-sided na senators na yan. Na obviously, at kitang-kita naman po natin na ganun po ang kanilang pananaw. Na kahit sampalin na po sila ng mga ebidensya at katotohanan, wala po silang pakialam doon. Hindi po nila i-impeach si Sara Duterte. So nonsense din po na nandyan sila at nanggugulo lang. Nakikita rin po natin na ito pong magkapatid at si Robin ay kitang-kita po natin ang kanilang bias. Palagi nilang pinagtatanggol itong defense team ni Sara, pero wala po tayong nakikita na pagtatanggol or pagdepensa sa mga prosecutor. Hindi naman po tayo tanga. Nakikita po natin yan. Kung ang isang senator judge ba ay isang bias, one-sided, nakikita natin yan. Napaka-obvious po ito pong tatlo na ito. Sa kanila pong bias diyan or biases diyan po sa impeachment ni Sara Duterte. Grabe. Grabe. At meron pa po tayong narinig na balita na meron daw pong tatlong kaalyado ni Cayetano na lilipat na daw po dito po sa bagong majority. Kasi nga, parang ang narinig po natin, ang lumipat sa majority, maglalaho yung kanilang mga kaso. Which is, parang napatunayan naman natin yan guys, hindi naman tayo bias dito. Kasi sabi ng ombudsman, in 2 weeks, after makulong ni Jinggoy, may susunod. Pero ilang buwan na po yung nakalipas. May sumunod po ba? Nung bumaliktad po si Chis at si Joel, wala na pong sumunod. Diba? So siguro, naisip po nung tatlo na ito, na if ever, na lumipat po sila dito sa new majority, baka, lumusot or mawala din yung kanilang mga kaso. Diba? Sabihin ko na po sa inyo kung sino pero ito po ay narinig ko lang. Si Senator Villar Camil, Senator si tahimik lang Villar, si Bart Villar, at ito pong si Loren Legarda. Pero pag-usapan po natin yan sa ibang topic. Okay? Dito po tayo sa ating topic kay Cayetano. Ayan.
Halatang-halata po natin guys yung kanilang reaksyon tungkol po dyan sa investigasyon ng NBI. Kita po natin ang reaksyon ng mga muka, ng pananalita ng magkapatid na Cayetano. Ang reaksyon po nila ay galit, masama ang loob, at kitang-kitang parang guilty. Diba? Okay guys, mga ka-JP, pakilagay po ang inyong mga komento dyan sa baba sa comment section para po mabasa natin. Maraming salamat po. June Pinas para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe